Good morning! Ohayo gozaimasu! Ito na naman ang ating daily vlog. At today, ayan, yung mga normal kong ginagawa, daily routine ko, gigising, mag-exercise at magluluto. Today, may story time tayo. Siyempre, kukwento ko na naman sa inyo. Magchika na naman tayo. Kukwento ko sa inyo kung paano ko naman nakilala ang aking asawa. So, wag kayong mabigla sa aking mga i-reveal na mga secret kasi marami akong i-reveal dito na magugulat ang iba or mabibigla. Yung panganay ko po kasing anak ay hindi anak ng asawa ko ngayon. Bale, baggage ko po siya, dala ko siya nung pumunta kami ng Tokyo. Bakit ako umalis ng Tokyo, guys? Ikukwento ko sa inyo. Bakit ako umalis ng Gunmaken? Imagine, sa Gunmaken ko nagpuyo ng 16 years. Dito ko nag-first timer sa Japan. So, daghan kay ko barkada dito. Daghan kay kog mga family na dito nga. Nahimo ng close friend ba? Nahimong family na. But nganong umalis, nganong nihawa man ko sa Gunmaken o nganong niabot kog Tokyo. So, ang nahitabo guys, na ako'y live-in nga Pinoy sa Gunmaken. So, siya yung latest pero dili siya ang amahan sa kong anak. Ang amahan sa kong anak is Hapon. So, naanak ko yung anak nung nakilala, bulag na mi sa amahan sa kong anak nung nakilala ko yung Pinoy. Tapos, bilog siya. Bilog. So, wala siyang visa. So, tumira siya sa akin. Nagsama kami matagal-tagal din. 2 years ba? 3 years. Ganun. Hanggang sa may nakaaway na Philippine Gene, kaya may nakaaway na Filipina, kaya parang sinumbong na siya sa immigration. Kaya yun po ang dahilan na umalis ako ng Gunmaken kasi sobrang nakakahiya yung nangyari na paglusob ng immigration sa bahay namin. Nakita din yun ng anak ko. Pero ang bait naman ng mga Japanese na immigration kasi as much as possible ayaw nilang ipakita sa anak ko, sa mga bata, kung may bata man sa bahay, hindi nila ipapakita na pupusasan yung tao. So, nagiiyakan kami. So, naging trauma ko yon at nakakahiya sa mga kapitbahay. At ayoko nang isipin yung mga nangyaring ganon sa amin. Ay gusto kong magbagong buhay. So, may pinsan ako sa Tokyo. Sinabi niya na, pumunta ka sa Tokyo. Ang tagal ko nang sinabi sa iyo na pumunta ka ng Tokyo, sabi niya. So, ayun nga, sa dami nga ng failed relationship ko, sinabi ko sa sarili ko na pagdating ko sa Tokyo, kasi 4 years old na yung anak ko noon sa Tokyo, pagpunta namin ng Tokyo. So, nagsikap ako, ibinenta ko yung car ko, tapos pinang-down ko ng apartment dun sa Tokyo, tapos naghanap ako ng trabaho. Basta bisikleta na lang kami. Sobrang hirap ng adjustment na ginawa ko sa Tokyo kasi sa Gunmaken, talagang nakasasakyan ako, 'di ba? Sobrang tagal kong papalit-palit na ako ng sasakyan. Tapos, yun nga, nung lumipat kami sa Tokyo, nag-decide talaga ako na hindi na ako magsusyota dahil sobrang nasaktan yung anak ko nung yung Pinoy na pinauwi ng Pilipinas. Yung parang ang na-heartbreak yung anak ko kasi sobrang close niya sa anak ko. Although hindi niya anak yan, Hapon ang ama ng anak ko. So, siya lang ang nag-alaga. Siya yung dumating, naging single mom ako. Yung Pinoy ang dumating at lumaki yung anak ko sa kanya. So, sobrang sakit sa anak ko. So, ayoko nang makipag-relationship talaga. So, after that, ayun na-meet ko yung asawa ko sa Tokyo. Sabi ko, ayan, ito na naman ako. Nakachinelas lang siya. Tapos sobrang, nakita ko lang siya sa nakilala ko siya, pinakilala ng friend sa friend. Syempre nagtatrabaho ako sa club. So, panggabi ako. Pagpasok ko sa panggabi, may nakilala na akong friend ko dun sa panggabi. So, mayroon siyang customer na matanda. Tapos, isasama daw yung kaibigan. So, sinama nga yun si Pangga sa club. Ngayon, hindi talaga siya nagka-club. Talagang sumama siya doon sa matandang sacho, yung maraming pera, sumama siya. So, doon ko siya nakilala na sobrang crush ko na kaagad siya. Gusto ko yung type ko siya, yung tangkad niya, malaking tao, tapos sobrang charming yung mukha, tapos palatawa, ganyan. So, to make the story short, dun kami nag-start.
Tapos hanggang nagde-date-date na kami. Tapos nakikita ko naka-skateboard siya, naka-chinela. Sabi ko, saan ka ba nakatira? Sabi niya, sa share house lang ako. Sabi ko, shit, wala na namang pera to. Kasi marami na ako na-experience na ako yung bumuhay sa boyfriend. kaya nung nakita ko siya, oh my God, eto na naman. Bakit laging same pattern? Laging nakakuha ako ng walang pera. Tapos ayun nga, nag-skateboard siya. Tapos ano lang sa share house. Kaya talagang oh, sige, sige. Ano, uyab-uyab lang ha, date-date lang. Kay murag tigang nasad ko ato, so gusto ko, ano, date-date lang. Ayoko na makipag-commit talaga. And then, later on, siya din, ano lang siya, parang happy-go-lucky lang din siya, ganyan-ganyan. Hanggang sa, naging deep yung connection namin emotionally nung nagkukwentuhan kami at kinuwento ko sa kanya, pag kinukwento ko sa kanya mga kaagina ko sa akong kinabuhi, maghilak ko ba itong mga hapon nga gipa, yung una na kong bana nga hapon gipa bitbit ko mga daghan kay basura kanang dili bitaw siya supportive sa ako, dili mo tabang na basta lahat ng hirap na ako sa kamay ng hapon na karelasyon nako gikwento nako sa iya maong niana ko sa iya nga dili nako commit na sa lalaki in a deeper level. Gusto na ako date na lang kay sa last pod nga broke sa last relationship na ako nga Pinoy pod giingnan ako siya wala jud ko gitago sa iya. That's the best of our relationship kay wala jud tanan bukas ang kwan kay dili man ka madlock di man ko magpa-impress sa iya kay dili man ako trip nga gyud magminyo ba mi or something wala man so wala gyud ko nagpa-impress sa kanya buhat latag lahat kay hiyan kapalpakan mautanan gisultin ako sa iya. So, sobrang naging trust siya sa akin. First time niya pala na babae na sobrang open, na sinabi lahat. Kahiyan, lahat-lahat. Tapos, ayun, nag-offer siya na uwi daw kami ng Pilipinas, bibilang kami niya ng ticket. Tapos, tingin ko, sabi ko, syempre, share house, dinala kami niya sa share house niya. Talagang maraming nakatira sa isang bahay. Sobrang ganda ng bahay. Pero marami silang parang border. Sabi ko, walang bahay, walang sasakyan. Ano na naman itong nakuha kong boyfriend? Ganyan. Wala na namang pera. Sabi ko. Tapos sabi niya, punta tayo ng Pilipinas. Ako ang bibili ng ticket. Pero ang pera kong baon, lang daw, 15 lapad. Sobrang maliit lang yun, guys, ang 15 lapad. Sabi ko, it's okay. Okay lang. May pera naman ako. May savings naman ako sa Pilipinas. So, naubos ang savings ko, ginastos ko sa mga gala-gala namin sa Pilipinas. Ang ticket namin, siya ang bumili. Tapos yung 15 lapad binigay niya sa akin. Of course, kulang pa yon. So, marami pa akong nagasto sa Pilipinas. So pagbalik niya dito sa Japan, ihatid ko siya sa Cebu, doon na siya nagsabi sa akin ng totoo na pala siya yung ganon. Pagdating namin ng Cebu, sabi ko wala na talaga akong pera. Dito na lang tayo matulog sa bahay ng auntie ko kasi wala na tayong pambayad ng hotel. Doon siya naglabas. Puro credit card na siya. Puro swipe siya. Nag-check-in kami sa magandang hotel. Pinag-massage, in-schedule niya ako ng massage. Nag-stand-up paddle kami. In-enjoy namin yung 2 days niya sa Cebu before going back to Japan. Ganon. Sabi ko, uy, may pera. Ngayon lang siya naglabas. Parang tinesting niya pala ako, guys. Tinesting muna ako ng asawa ko pagdating sa pera. Kasi alam mo na, ang reputation ng mga Filipina dito sa Japan na mga gold digger, di ba? Pera ang habol. So, ganun yon. So, pumasa tayo sa testing. So, to make the story short, pagbalik ko ng Japan, dun na, naging seryoso na siya sa akin. Alam niyo ba kung ano ang proposal niya sa akin? Hindi na yung proposal na will you marry me? Wala nang ganun-ganun. Kasi syempre may baggage na ako, may anak na ako, lahat-lahat. Alam mo ang sinabi niya lang? Ang proposal niya is, bear my child. Yun yung nagsimula. Pero ako, sa sobrang tigas ng ulo ko na ayaw ko nga na ng ganyan kasi parang so sabi ko, so ibig sabihin niyan, if I bear your child, magpapakasal ba tayo? Talagang seryoso na tayo na, ganyan, sabi ko.
Kasi ayoko ng loko-lokohan na, wala na ako sa stage ng loko-lokohan, ging na nako siya. So kung kuan, daghan kay kog hangyo kung imo jud kong pakaslan. Unsa man imong hangyo? Binuang na to guys, gyud. Pero mao jud to sa akong kasing-kasing, ing ko sa iya nga. Kanang naanam ko'y anak, manigurado lang ko daan kay kung biyaan ko nimo dili po ko malaot. House and lot. Di katawa pag yun ko kay abi na kog atras ba? Abi na kog mo atras kay alam mo na, house and lot, murag joke ra bitaw. Ningon man na siya nga. Yes. Agkoy day. Palitan migbalay sa Tokyo. Third floor pag yun. Gidala din ko sa iyang inahan dito sa ilang balay. Suspertim nagdako ag balay. Unya na pa dyan sila mansion sa Hawaii. Hi guys, nauubos naman ang aking video. May part 2 tayo guys ha. Sorry, bye!